Mga kaibigan, dahil sa viral video na nilabas ng China Daily, yung AI animated video nila na Stupid Monkey ang title mga tol, no? Ngayon ay nagsasagutan si PCG spokesperson for the West Philippines si Jay Tariela at si Senator Robin Padilla. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Audio Jungle. Kung ating matatandaan mga tol ay umani ng napakaraming batikos etong si Commodore J. Tariela. Dati Commodore, ngayon ay Rear Admiral. Nung gumawa siya ng caricature ng Chinese leader na si Xi Jinping. Ngayon, ang China ang nalalagay sa ganitong eksena na hindi naman si PBBM ang ginawan niya mga tol o hindi naman si VP Sara, malamang din nila gagawan yon. O hindi naman mga politiko ang ginawan nila ng caricature, kundi yung mga Pilipino mismo. Hindi caricature to eh. Kasi AI animated video to eh. Inihalin tulad nila sa Monkey na yung arbitral ruling is script lang daw yan ng Amerika at ng Japan na ipinababasa sa atin. Kumbaga parang tau-tauhan lang tayo, puppet lang tayo ng Japan at saka ng Amerika para igiit natin yung ating 2016 Arbitral Award. Okay, so malinaw yan. Ngayon, mga kapatid, ay nagsasagutan. Etong si Senator Robin Padilla at saka si Commodore J. Tariela. Ito, basahin muna natin ha. Sabi rito, Tariela, it was you who drew first blood. Kumbaga parang ikaw ang nanguna eh. This escalation into wartime propaganda was your genius creation. As for the Chinese media, aren't we all monkeys of different colors in the eyes of white colonizers, supremacists? Filipinos are brown and Chinese and Japanese are yellow. We cannot deny our relativity to each other. Going down to Mr. Tariela's level is abandoning our Asian and Austronesian heritage. Yan ang sabi mga kapatid ni Senator Robin Padilla. Ito naman ang naging sagot ni PCG spokesperson for the West Philippines si Jay Tariela. Sabing ganito, Senator Robin Padilla, with all due respect, our transparency initiative is not wartime propaganda. It is simply a means to expose Chinese aggression. I believe it is an insult to the more than 26 million Filipinos who voted for you na tinanggap nyo po na unggoy tayo. Ang tunay na paggalang sa ating lahi ay ang ipagtanggol ito, hindi ang tanggapin ang pangiinsulto. Hindi po mga unggoy ang Pilipino, mga kapatid. Well, kung pag-uusapan natin yan, tulad nga nung pag-usapan natin nitong nakaraan, hindi naman talaga natin dapat ika-insulto mga tol. No, kung tinatawag tayong unggoy nitong mga Chinese, kasi bawat isa sa atin pwedeng magbigay ng kanya-kanyang pang-asar. No, ang dapat nating ika-insulto sa bagay na yon mga tol, hindi yung pagiging unggoy dun eh. Kasi sa kanila nga, Chinese nga mga tol, ginodiyos nila yun eh. Si Sun Wukong, si Monkey King, ginodiyos nga nila yun eh. Ang dapat nating ika-insulto doon sa kanilang animated video is yung ipinapakita nila na ang mga Pilipino, mga tol, ay stupido. Hindi yung unggoy kundi parang sinasabi doon kasi sa video na yon na yung ating pakikipaglaban o yung paggiit natin sa karapatan natin dito sa West Philippine Sea ay hindi natin sariling kalooban. Hindi dahil sa mahal natin ang ating bayan, hindi dahil sa ipinaglalaban natin ang ating soberanya, kundi lahat daw yon mga tol ay utos lamang ng Amerika at ng Japan. Yun ang dapat nating ika-insulto mga tol. Bakit? Kasi unang-una, parang sinasabi nila na wala tayong pakialam mismo sa ating soberanya. Kaya lang natin ginagawa na ginigiit natin yung ating soberanya ay dahil inuutusan lang tayo ng mga banyagang bansa. Anong klaseng kaisipan yun mga tol? Kumbaga parang ipinaglalaban mo yung bakuran mo tapos sasabihin sa'yo ng nangaangkin, kaya ka lang naman kasi pumapalag dahil sabi nung isang kapitbahay natin, sabi kasi nung kaibigan mo na ipaglaban mo yan, pero totoo wala ka naman talagang pakialam dyan sa bakuran mo eh. 'Di ba?
Yun yung nakakainis doon mga tol. Kasi biruin mo etong West Philippine Sea o yung 200 nautical miles exclusive economic zone natin mga tol. Likas na yaman yan. At yan ay bahagi natin. Bagamat hindi siya territorial waters, hindi naman talaga natin siya tinuturing na territorial waters, exclusive economic zone yan na dapat pinakikinabangan ng ating bansa, ng ating mga mamamayan. Diba? Regardless kung ikaw ay pro-China, ikaw ay pro-America, ikaw ay pro-Filipino, basta Pilipino ka. Diba? Isa ka sa dapat nakikinabang dyan. Yung mga isda, yung mga likas na yaman na nandiyan dyan, mga natural gas, dapat pinakikinabangan nating lahat yan. Hindi lang ng ating henerasyon, maging ng mga susunod pang henerasyon. Ang tanong, anong dahilan bakit tayo makikipag-away sa China? Para lang tayong kumukuha ng batong ipupukpok natin sa ulo natin nung alam naman nating malakas sila, diba? Bakit tayo makikipag-away sa kanila ng walang dahilan? Hindi tayo dapat gumagawa ng away sa kahit na sino mang kapitbahay nating bansa. Bagamat ganito ang nangyayari ngayon mga tol at ito ang nangyayari ngayon pero hindi nangangahulugan dapat tayo makipag-away sa kanila. Iba kasi yung pakikipag-away at iba yung paggigiit lang natin ng ating karapatan. Tayo ginigiit lang natin yung ating karapatan mga tol. Hindi tayo nakikipag-away sa kanila. Tama rito yung sinabi ni Commodore J. Tariela o ni PCG spokesperson. Yung Transparency Initiative is not wartime propaganda. Hindi propaganda yun, Mr. Senator. Diba? Hindi siya propaganda. Kasi ang nangyayari dito sa Transparency Initiative, nalalaman natin. Diba? Dahil nga may mga video na, may mga camera na dinadala ang PCG dito sa West Philippine Sea. Nakikita na natin sa pamamagitan ng media na isinasama nila sa mga Maritime Domain Awareness Flight, sinasama nila sa mga pagpapatrol. Nakikita natin yung pangwa-water cannon ng China, nakikita natin yung pagbuntot ng China, pagbangga ng barko ng China sa mga barko natin. Tanong, wartime propaganda ba yun? Yun ba ang tingin ng ating butihing senator? Wartime propaganda ba yun? Diba? Propaganda lang ba yun? Makita nating mga Pilipino kung ano yung ginagawa ng China sa atin, yung pangwa-water cannon nila. Diba? Para at least malaman din nating lahat bakit ba debate ang mga official natin sa kung sino may karapatan dito sa West Philippine Sea. Paano natin malalaman kung nasa tama tayo o nasa mali kung hindi natin malalaman kung anong ginagawa nila dyan? Diba? So ito nakikita natin, diba? Yung mga pangwa-water cannon nila. So wartime propaganda ba yan? Siyempre marami nagko-comment dito mga tol. No? Pinipersonal nila rito si Commodore J. Tariela mga tol. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng pinipersonal nila. Alam nyo na kung anong ibig sabihin nun na pag sinabing unggoy. Kinukumpara nila mga tol sa physical appearance. Ay naku po. So eto, lipat tayo ng ibang balita na may kinalaman pa rin dito sa Stupid Monkey video na to. Walang imik, walang comment mga kapatid. Ang tagapagsalita o ang opisyal ng China dito sa isang Chinese video nga na Stupid Monkey. Ito panoorin natin mula rito sa UNTV News. Itinanggi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na sa gobyerno ng China ang ipinalabas na monkey video ng media network na China Daily. Ito yung matagal nang ginagawa ng China. Gagawa-gawa sila ng kalokohan pero hindi nila kayang panindigan. Katulad na lamang ng mga ginagawa nilang pangwa-water cannon, ginagawa nila mga pagbangga, ginagawa nila mga pangharas dito sa West Philippine Sea. Hindi nila kayang panindigan yon, hindi nila kayang kunin yung tawag dito responsibilidad. Hindi nila kayang panindigan yon. Lagi silang tumatanggi, lagi silang gumagawa ng mga palusot nila. O katulad na lamang nito, naglabas ang China Daily ng AI-generated video pero sinasabi nila wala kaming kinalaman dyan. Di namin alam yan. Pero mga tol, state-sponsored to. Ano ibig sabihin nun mga tol? Yung gobyerno nila ang nagbibigay permiso, yung gobyerno nila mga tol ang nagbibigay lisensya kung ano yung ilalabas nila. Kontrolado nila lahat yan. Komunista yan eh. Diba? Hindi naman sila democratic dyan na basta pwede mong tira-tirahin yung gobyerno mo. Hindi. Kung ano sasabihin ng media nila dyan, dapat pabor sa kanilang gobyerno. Pag hindi, yari ka. Sa ginawang regular press briefing nitong Biyernes, July 17,
Maikli ang tugon ng opisyal sa issue ng viral video ng panghahamak sa mga Pilipino. Wala na anya siyang iba pang komento. Sa halip, muli niyang iginiit ang posisyon ng Beijing na iligal at walang bisa ang 2016 South China Sea Arbitral Award. Alam nilang naluto sila sa sarili nilang mantika eh. Kaya wala siyang maibigay na komento. Alam na kasi nilang mali. Sa kabila nito, tahimik pa rin ang Chinese Embassy sa Maynila sa gitna ng kontrobersyang dulot ng naturang AI animated video na inilabas ng China Daily noong July 11. Ang China Daily ay isang state-owned media organization ng People's Republic of China at pinangangasiwaan ng Chinese Community Party. Oh, malinaw. State-owned media at pinangasisiwaan o pinangasiwaan ng kanilang partido. Komunista, yung kanilang gobyerno. Last July 11 ng gabi nang in-upload yung video ng China Daily. It's important for us to understand na ang China Daily is a state-owned and operated ng gobyerno ng People's Republic of China. Lahat ng lumalabas sa China Daily ay inaaprubahan at ipinapakalat mismo ng gobyerno ng People's Republic of China. So kung hindi aprobado ng kanilang gobyerno, kung walang basbas ng kanilang gobyerno, hindi ilalabas yan ng China Daily. Ngayon mga tol, lumabas. Umani ng mga pagkondena. Hindi lang dito sa media sa Pilipinas mga tol ha. Kalat na yan sa buong mundo, pati yung mga international media pinag-uusapan to mga tol. Racist daw yung mga Chinese. Pero ngayon, no comment sila. Tinatanggi nila, wala kaming ginalaman dyan. Sa naturang video, isang karakter ng unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot ang inilarawan bilang representasyon ng Pilipinas. Sa isang bahagi, ipinakitang umaawit ito ng karaoke na sunod-sunuran umano sa Estados Unidos at Japan. Binanggit din sa video na ang 2016 Arbitral Award ay isa lamang umanong script na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas. Yun yung nakaka-insulto doon mga tol. No? Dito sa unggoy, hindi eh. Hindi kasi yung iba nga mga tol naniniwala nga eh, 'di ba? Na tayo daw ay descendant ng monkey, 'di ba? Yung mga naniniwala sa human evolution, 'di ba? So hindi nakakaano to eh, hindi nakaka-insulto eh. Ang sa totoo lang sa totoo lang mga tol, hindi ako dapat kasi ang ginawa na lang nila crocodile. Kaso hindi crocodile, monkey eh, di ba? So, kumbaga, nakasalakot, nakabarong Tagalog, which is yan yung trademark kasi ng pagiging Pilipino eh. Yang ano na yan, yung kasuotan na yan. Ang nakakainis doon mga tol, yung sinasabi nila, yung ipinaglalaban natin na arbitral award, yung ipinaglalaban natin na karapatan dito sa West Philippine Sea ay wala tayong sariling kalooban dyan. Kumbaga, wala naman talaga tayong pakialam. Inuutusan lang tayo ng Amerika at Japan. Ipinapakita rin sa video na inihagis sa dagat ang unggoy at binomba ito ng water cannon ng barko ng Chinese Coast Guard tulad ng ginagawa nila sa mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard na nagbabantay lamang sa teritoryo ng bansa. Pero para na rin silang natutuwa na doon sa pag-water cannon nila doon sa... Gino-glorify nila yun. Ganun silang ka-racist. No? Winawater cannon nila ang monkey, tapos pinuportray nila na stupid monkey. So that only shows how racist the Chinese Communist Party is. No? I'm not referring to the Chinese people. Ayan, gusto ko rin linawin yan kasi yung ibang mga kababayan natin medyo nandadamay na hindi po lahat mga tol. Hindi natin kaaway ang Chinese, hindi natin hate ang China, hindi natin sila nire-racist ganun, no? Ang problema natin kasi mga tol, wala naman doon sa nationalist, doon sa national o doon sa lahi, wala doon eh. Ang problema natin yung doon sa kanilang gobyerno. But to the Chinese Communist Party, sila ang mga racist dito. Ang Department of National Defense una nang kinondina ang paglabas ng video. Ang Department of Foreign Affairs naman naghain na rin ng formal na reklamo at ipinatatanggal ang video. Kinausap na rin ito ang Chinese Embassy sa Maynila para magpaliwanag. Bukod dito, naglabas din ng hiwalay na pagkondena ang National Maritime Council, National Security Advisor at ilang senador. Eto matindi dyan. May mga nagko-comment na gawa rin tayo ng AI video. Eto matindi mga tol. Nakita nyo kung anong inabot, kung anong sinapit
ni Commodore J. Tariela back then nung gumawa siya ng caricature. 'Di ba? Mismong yung ibang mga senador natin talagang gusto mag-sorry siya. 'Di ba? Gusto humingi siya ng tawad sa China. Ngayon, yung mga senator na yon na pinagsosorry si Commodore J. Tariela, hihingi kaya sila, magre-request kaya sila ng apology naman mula sa China o hayaan na lang nila? 'Di ba? Ano sa tingin ninyo mga tol? Well, gusto ko lang malaman kung ano ang kanilang magiging reaksyon. Gusto ko lang malaman. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, hindi dapat palampasin ang anyay racist na paglalarawan sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Tariela na ang paggamit sa imahe ng unggoy na may suot na tradisyonal na kasuot ang Pilipino ay hindi lamang pag-atake sa posisyon ng bansa sa usapin ng West Philippine Sea, kundi maging sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino bilang isang lahi. Kung ang lahi natin ang minamock dito, it is important na lahat tayo bilang Pilipino ay magkaisa to call out the People's Republic of China na huwag maliitin ang lahi natin at higit sa lahat, huwag tayong tawaging unggoy. Inihayag din ni Tariela ang pagkadismaya sa patuloy na pananahimik ng Chinese Embassy sa issue. Bukod sa nasabing video, wala ring kibo ang China sa pag-aangking pahayag ng ilang Chinese scholar sa Batanes bilang bahagi umano ng China. We really need to demand Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Peace out.